mga kapatid sa Panginoon, sa Kingdom Nation, sa buong sanlibutan, at sa lahat ng aking mga kababayan dito sa ating bansang Pilipinas at mga OFWs na sa ibayong dagat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay merong mensaheng ipaabot ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa at nangyayari po sa akin, sa KOJC at sa lahat ng mga pangyayaring itong hindi natin inaasahan na ito'y mangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi ko po inaasahan na aabot sa ganito ang mga pangyayaring ito, na aabot ako sa ganitong klaseng panahon na ang mismong umuusig sa akin ay ang aking sariling bansang Pilipinas. Mga kaibigan at mga kababayan, ito pong aking kinakaharap ngayon. Paliwanag ko po sa inyo, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito, na napakasimple lamang po ng kasong ito. Simple case lang po ito na 4 taon nang nakabinbin dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay pinuhay na naman nila. Pagkatapos ito ang ginagawa ngayon na sangkalan upang ako ay kanilang habulin. Mga kaibigan at mga kababayan, umiiwas po ako sa pangyayaring ito dahil hindi po katulad ang kasong ito ng kanila ni Congressman Tebes at ni General Bantag. Hindi po. Si General Bantag at si Tebes ang kumakalaban po sa kanila ngayon at tumahabol ay ang gobyerno lamang ng Pilipinas. Ang sa akin po ay complicated, sapagkat meron po akong ginawang kaso sa Amerika. Ang gumawa ng mga kasong ito ay yung po mga magnanakaw dito sa bansang kaharian na nung sila'y nahuli, lumayas at nag-iwan ng kaso kasi mga abogado po yung dalawa doon. Pagkatapos iniwan nilang kasong ito na ginamit nila itong alias Amanda para ako po ay magkaroon ng kaso dito at dinamay pa yung 5 kong kasamahan na puro inosente. Pagkatapos po pupunta sila ng bansang Amerika ay gumawa na naman po ng kaso doon. Pagkatapos pinaniwalaan naman sila ng bansang puti sapagkat meron din siguro silang interes sa akin at sa paglago ng bansang kaharian sa Amerika. Kaya nagkasundot, nagkasabwat sila. Kaya nagkaroon po kami ng kaso sa Amerika. Hindi po namin gawa yun. Gawa po nila yun. Pagkatapos nito, hinarap po namin ang kasong yun sa Amerika. 43 counts. Kumuha kami ng 22 abogado doon at hinarap ang kasong yun na meron na pong sagot ang lahat ng kanilang mga inakusa sa amin. Naghihintay na lang kami ng panahon kung kailan yun ang trial mangyayari. Tatlong taon na nilang pinopostpone. At least ngayon po November 5 matutuloy na. Kaya sila po ay wala ng ingay doon sa Amerika sapagkat ito ay naharap na po ng aking mga abogado. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas. Mulang nanalo si Bongbong Marcos at naging presidente siya. Nang pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin. Kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang bansang puting Amerika, kaibigan na po niya ang bansang ito at inopen na niya ang Pilipinas. Kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito. Nandiyan na yung EDCA at hindi lamang po yun na naging open, pati po ako, ang kaso ko ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na mga puting yan ay naririto at ako po ay hiningi na nila sa kamay ng rehimeng Marcos. Kaya noong December
21 o 22, nagkasundo na po yung dalawang yan. Ang rehimeng Marcos, si Marcos mismo, at ang FBI at CIA, nagkasundo na po na ako'y ibigay sa kanilang kamay. Ibigay ni Marcos ako sa kamay ng mga puti. At mula noon, under surveillance na po ako dito sa aking sariling bansa. Diyan sa aking mga compound, meron ng mga drones, araw at gabi. Gawa po ng mga puti yun. Pagkatapos po, naghanda kami kasi ayaw po nila ang tinatawag na extradition, kasi may extradition treaty tayo. Yun ang legal na paraan para ako ay humarap sa kaso doon sa Amerika using my constitutional rights. Ayaw nilang dumaan doon sa prosesong yon na legal sapagkat magiging matagal daw. Ngayon, mga kaibigan at mga kababayan, bakit po ako ay under surveillance ng mga puti? Kasi ang gusto po nila ay rendition, yung extraordinary rendition, maaaring kidnapping at maaari pong assassination. At mayroon pa po akong patong na $2 milyong sa ulo ko. Ibig sabihin, 110 million pesos ang reward o ang award noong pwedeng humuli sa akin o kaya pwedeng gamitin para ako ay mapasakamay nila ng mga puting ito. Kaya naging complicated po ang kasong yan sapagkat nung nalaman naming extraordinary rendition ang kanilang gagawin na lulusubin kami na illegal sa aming mga compound, nakita po ninyo naghanda na kami. Araw at gabi ay meron po kaming paghahandang ginagawa na anumang oras na kami lusubin illegally, kami po ay tatayo sa aming mga paa, tatayo at ipagtatanggol namin ang aming sarili at ang aming mga propriedad na gusto nilang lusubin at gusto nilang by force papasok po sila upang gumawa ng extraordinary rendition. Yan po ay pinatotohanan noong February nung dumating yung 4 kong abogado dito at sinabing ganun nga ang kasunduan nitong rehimeng Marcos at ng mga puting ito na FBI o kaya CIA. Kaya po kami naghanda sa compound namin sa Tamayong, compound sa Davao, compound kahit saan. May mga drones po. Drones yun ng mga puti na nagsusurveillance sa amin. Nung nakita nilang kami handang-handa para harapin sila sa mga illegal na gagawin nila araw man o gabi, ang ginawa po mga kaibigan, pumasok itong playbook nila na noong pang November ay sinabi na ni Maharlika at ng ating VP na tatrabahuin nila ako, tatrabahuin nila ang kingdom at tatrabahuin nila ang SMNI, kukuhanin ng prangkisa at yung mga workers ko, active man o hindi, bibilhin po nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasinungalingan. Diyan na po pumasok ang Kongreso at ang Senado. Kongreso po, walang dahilan. Pinatatawag, pagkatapos ang kanilang playbook ginawa na kukunin o kaya iligwak ang prangkisa ng SMNI. Lahat po ng pangyayari doon, puro murmurong lang po yun. Pagkatapos ako, pilit nila akong pinaatin. Kahit nakita nila sa mga dokumento na hindi po ako kasali na sa mga opisyal ng SMNI. Pero pinipilit pa rin nilang ako ay pumunta doon. Bakit? Yun po ay patibong. Sapagkat pag anytime pumunta ka doon, siguradong ang endgame ay pupunta ka sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. Sa sarili ko ang lugar, gusto nila akong pasukin. Lalo na kung pupunta na ako doon. Iko-condemn ka, pagkatapos dadalhin ka doon sa kanilang presuhan. Pagkatapos naghihintay na roon ng mga puti para ibigay ka sa kanilang kamay.
Ganon din po dyan sa Senado. Bakit gumawa ng senaryo yan si Risa Hontiveros? Nagbayad sila ng mga bayarang mga former worker ng mga sinungaling na mga witnesses. Nakita na po yan at nadamay sa kasinungalingan si BP Sara at ang ating Pangulong Duterte na puro kasinungalingan ang pinagsasabi nila. At pinipilit ako ni Risa Hontiveros na umaten sa moro-moro at bogus ng mga hearing na yun. Bakit po? Isa ring patibong yon mga kaibigan at mga kababayan. Pagka ako'y umatin doon, siguradong ang endgame po ay babagsak ako sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. Nung hindi po nila magawa yun, kahit may mga warrant of arrest na sila, sapagkat hindi ako umaten sa kanilang mga hearing, kasi pinoprotektahan ko yung sarili ko, kasi alam ko ng lahat ng ito ay patibong lamang upang ang endgame ay magawa nga nila na ako ay ilagay sa kamay ng mga puti, sapagkat ang ating pong gobyerno at ang gobyerno ng mga puting ito ay nagkasabuatan na nga, hawak na nga sa liig ang ating gobyerno rito, kaya itong mga operatibang ito ay ginagamit na lamang whether they know it or not, sapagkat ginagamit na nilang batas laban sa akin upang ako ay kanilang mahuli, upang ako ay kanilang madampot at ibigay na sa kamay ng mga puti. Yun po ang endgame dyan. Extraordinary rendition pa rin yan. Yung sinasabi lang, wala akong whole departure order. Pagkatapos sasabihin nilang maging matugo kung sila ipapasok dito sa aking compound. Yun po yung mga patibong din. Ang ibig lang sabihin, umalis ka dyan kasi magiging matugo. Lalo pa kung hindi alis. Kasi ako'y tatayo sa mga illegal na activities na gagawin nila ng paglusob. Sabi nila, wala na ka namang whole departure order. Ang ibig sabihin, pwede kang lumabas ng bansa. Patibong din po yun. Sapagkat sa immigration pa, doon ka na uhulihin at ilalagay ka sa kamay pa rin ng mga puti. Yan po ang endgame dyan. Endgame dyan. Nangingialam po ang bansang ito. Ang bansang puti ang nangingialam sapagkat naging kasabuat na ng ating pamahalaan ngayon dito sa ating bansa. Kaya ang nasa likod po ng lahat ng ito ay ang mga puti. Ang mga drones na yan, surveillance na yan, CIA po yan, mga FBI po lahat yan. Ayaw nilang dumaan sa prosesong tama. Gusto nila extraordinary rendition. Bakit po? Sapagkat yan ay maaring kidnapping, maaring assassination, sapagkat pagka ako'y napunta sa kanilang kamay, sabi pa ng isang kaibigan ko sa Amerika dito, huwag mong asahan na ikaw ay babalik pa. Mababalitaan na lang namin na ikaw ay namatay sa pamamagitan ng natural causes na tulad ng heart attack. Ganyan ang mangyayari sa iyo. Playbook po yan. Playbook po yan. Yan po'y playbook ng CIA at ng FBI na nasa likod ng lahat ng ito. Puti po ang nasa likod ng lahat ng itong nangyayari sa akin ngayon. Kaya naging complicated kasi naging kaibigan nila at naging kasabuhat ang rehimeng Marcos, ang administrasyong Marcos, at sila mismo, si Marcos mismo ang pinagkanulo ako at ibinigay sa kamay ng mga puti na gagawin na nilang gusto nilang gawin sa akin sapagkat ayaw nila yung kaso doon sa Amerika na mapapahiya siguro sila. Ganito po ang mga senaryo ngayon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Nung hindi po nangyayari ang lahat ng ito, hindi ako kumagat sa kanilang mga patibong. Anong ginawa nila? Pinuhay nila ang kasong sobra 3 taon nang nandyan sa DOJ na mismo si Secretary Remulla noong nanalo na si Bongbong Marcos at hindi pa pupunta ng Amerika. Sinabi niya, very dismissible itong kaso na ito. Dismiss na ba natin, Pasto? Sabi niya, wag muna kasi para merong katwiran ka na para sa extradition na meron kapang kaso dito. Dismissible po yan. Kaya binangon yan. Ngayon, ginawa pang complicated. Hinati
Hindi po, isang kaso lang po yan, hinati. Ang kalahati dito sa Davao, ang kalahati dyan sa Pasig. Ito ay panggigipit at pagpapahirap. Tingnan po ninyo, noong implement nila yung warrant of arrest, dito po, sa kasong itong pinuhay nila, dismiss na po yan. Mag-aapat na taon nang na-dismiss yan. Dapat nga wala ng prosecution, wala ng kaso yan. Dapat binasura na yan kasi fail to prosecute yan eh. Failure to prosecute. Kailangan ibasura na yan ayon sa batas. Pero binuhay. Pagkatapos nag-announce na si SOJ Remulla na ito ang mangyayari. So ito dito sa Davao available. Ang dito naman sa Pasig, hindi natin alam kung ano. Pero merong kalahating ng kasong ito nandyan sa Pasig ngayon. Ngayon, because we are law-abiding, nung lumawas ang warrant of arrest na ito pong 5 kong kasamahan na puro mga inosente, dinamay noong mga dissidents na lumabas dito, yung mga magnanakaw sa kaban ng bansang Karian, patapos lumayas at pinapaniwala itong mga puting ito na gumawa rin ng kaso sa Amerika, ay ganito po ang nangyari. Kayon, iniwan nila yan dito. Simpleng kaso lang po yan. Napakasimpol. Kung wala po nangingialam ang bansang puti, harapin ko po lahat yan. Napakasimple po ng mga kasong yan. Napakasimple po niyan. Kaya lahat na ginagawa nila sa Kongreso, sa Senado, puro po yan patibong. O hindi ko alam kung ang $2 million, which is 110 million pesos, nasa kamay na ng mga atat na ito na maging award nila. Kaya atat silang ako ay kanilang madampot, mahuli. Nakikinig kayo ng PNP, NBI, CIDG. Baka hindi niyo alam ang mga bagay na ito, na kayo ay sumusunod lamang at hindi nyo alam ang mga bagay na ito na sinasabi ko. Dapat malaman ninyo na itong kaso kong ito complicated sapagkat dalawang bansa ang nagkasabwat. Bansang puti at bansang Pilipino ang nagsabuatan para ko'y damputin, at ang endgame ay extraordinary rendition, which may be kidnapping and which